ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw pong ito, ating guni-gunita ang kapistahan ni San Isidro Labrador o ang magsasaka. Kaya naman, tayo ay dumudulog sa kanyang pananalangin na ipagaloob ang isang maayos at magandang panahon, ang tag-ulan, nang ang tagtuyo ay magwakas. Upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang habang tinataas natin ang ating mga sariling kahilingan, gayon din ang kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. Dumulog tayo sa Ama at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari ng tanang kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ng tanang umiiral sa San Silukob. Ang maasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang habag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayoy itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo
at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan. Ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy naghahanda sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po, anday. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung papaanon tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapupuonan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan. Kung iligtas mo sila sa masama, hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung papaanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila, itinalaga ko ang aking sarili
upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang ating pong ebanghelyo ay hango po sa tinatawag nating priestly prayer of Jesus, kung saan dumudulog siya sa Ama upang ipanalangin tayo. Parang tayo, nananalangin po tayo sa ating sarili, pinapanalangin din naman natin ang iba. Pero sa pagkakataon pong ito, si Jesus mismo ang nananalangin para sa atin. Alam niyo po, ito pong tinatawag po nating mga cruise ship, no? Yung mga nagta-travel, nag-i-enjoy, nagpi-pilgrimage, para bang pagka nandun ka sa barko, ay okay na dahil kasing parang yun yung tahanan mo. Everything is well provided. Nandun lang lahat ng pagkain, maaaliw ka, mag-i-enjoy ka. Turing mo yun, parang bahay mo na. Pero kapag tinignan po natin, kahit po si Saint Therese, ang sabi niya po ay ito. Ang mundong ito ay parang isang barko, isang ship. Ito ang siyang magdadala sa atin sa tunay nating tahanan. Kaya naman, kapag tinitignan po natin ang mundo po natin, hindi po tayo mamamalagi rito, kundi ito po ay panandalian lamang at dadalin tayo sa tunay nating tahanan, at yan ay walang iba kung hindi ang tahanang inihanda ng Diyos sa atin. Kaya napaka-esensyal para po sa atin, dapat tayong magbigay ng panahon sa pagkilala po natin sa ating Ama, sa ating Panginoong Heso Kristo. Bakit po? Kasi sa pamamagitan po nito, mas lalong magiging matibay ang ating pakikipag-ugnayan at magiging karapat-dapat tayo sa pagtanggap ng Diyos sa atin. Alam niyo po, itong content po ng panalangin ng ating pong Panginoong si Kristo ay talagang binibigyan ng diin ang ang kanyang pagmamahal para sa atin. You can just imagine, alam po ng ating Panginoong Hesus na tayo ay maghihirap. Magkakaroon ng persecution. Bakit? Pero ang sabi niya, Ama, ingatan mo sila dahil sila ay hindi para sa sanlibutan. Pero hindi ko ninanais na sila ay alisin mo sa sanlibutan. Ano po ang pakahulugan po nito? Pinakikita po sa atin na bagamat tayo hindi taga rito, tayo po ang siyang maninindigan upang magpahayag, upang mag-testify, mag-witness na tunay na tayo ay hindi taga rito. Sa papaanong paraan po, sa pamamagitan ng pagiging tunay na lebadura, sa pamamagitan ng tunay na pagiging ilaw, tunay na pagiging asin. At ito po ang magbibigay diwa mismo sa ating pamumuhay dito. Tayo po ay tatayo bilang mga tunay na Katoliko, hindi diyan po tayo just magpipit in. Okay na to, Katoliko na ako, nagdadasal na ako, nagsisimba na ako. Kundi ang sinasabi po sa atin ay ito, tayo ay mamumukod, tanging magpapahayag kung sino tayo dahil tayo ay mga Kristiyano. Ang sabi ng Panginoon Father, consecrate them sa truth. Bakit po sa tinatawag po nating liwanag at katotohanan? Ano ba yung katotohanan na yan? Kasi kapag may katotohanan, makikita po natin that we will not be divided. Alam niyo po mga kapatid, mahirap po ngayon sa panahon natin. Bakit po? Kasi hindi mo alam kung ano ang katotohanan, hindi mo alam kung ano ang kasinungalingan. Dati-rate, name na natin, alam natin na nagsisinungaling yan. Alam natin na hindi totoo yan. Pero ngayon sa social media, abay makakakita ka ng limpak-limpak na maraming kasinungalingan na ngayon ay tinatanggap ng karamihan sa atin bilang katotohanan.
Kaya sa bandang huli, ano po ang nangyayari sa atin? We are divided. Bakit? Kasi pinaghati-hati po tayo ng kasinungalingan at hindi na natin napanghawakan kung ano ang totoo. Yung dating totoo, kasinungalingan na. Yung dating kasinungalingan, ngayon ay totoo na. Kaya naman bilang mga tunay na mananampalataya, tagasunod ni Kristo, at tunay na mimintuho sa poong Nazareno, maninindigan tayo kung ano ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang pangahawakan at ipaglalaban natin kahit na tayo ay nag-iisa. Matindi, malalim ang hamon sa atin. Ngunit isa pong bagay ang napakaganda. Magwawagi tayo dahil si mismo ang ating Panginoong si Kristo ang siyang mismong nananalangin sa atin. Wala tayong dapat ipangamba. Kasi sa araw pong ito, ang Panginoon na mismo ang nag-a-assure sa atin at nagsasabing, manindigan ka. Ikaw ay Kristiyano. Ikaw ang magpahayag ng katotohanan. Nga lang, human as we are, ano po yung nangyayari sa atin? Ang dami nating concern. Very busy tayo. Minsan yung pati yung katamaran, natin, busy tayo. Wala ka namang ginagawa. Kaya naman, ano po ang sabi mismo at ano po ang matututunan natin kay San Isidro Labrador? Ang sabi niya po ay ito, mentras busy ka, dapat magdasal ka. Hindi mo pwedeng sabihin, Father, wala po akong panahon para magdasal. Kasi trabaho ko ng trabaho, ang dami kong ginagawa. Pero ang sinasabi po sa atin, habang tayo po'y mas maraming ginagawa, mas dapat tayong nagdarasal. Bakit po? Kasi ang temptation, ang kasamaan ay darating sa ating buhay, minsan even in the guise of good. Minsan sa tinatawag nating entertainment. Minsan sa tinatawag nating, natatamad ako eh. Pero kapag dating po ng katotohanan, ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan gawin natin at iambag natin ang ating sarili. Parang sa first reading, ang ganda po ng pagbasa eh. Bakit po? Ang sabi po sa atin, mas mabuti ang magbigay kaysa sa tumanggap. Aba mas gusto nating tumanggap kaysa sa magbigay. Pero sa katotohanan lang po, for sure, you will agree with me. At sasabihin niyong, Father, basta't meron na lang ako, okay na ako ang magbigay. Mas maganda po yung nagbibigay ka eh. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo na pinagpapala ka, alam mo sa sarili mo na ang Diyos ang pumupuno sa iyong pagkukulang. Nga lang po, ang pinofocus po natin ay ang scarcity. Ang tinatawag nating pagkukulang. Baka pag nagbigay ako, hindi na kasya ang matitira sa akin. Hindi na ako magbibigay. Mga kapatid, kapag ganito po ang ating pong mentality, paano po magkakaroon ng tinatawag na pagpapala ang Diyos sa atin kung ang pagpapalang tinanggap mo ay hindi mo ibinabahagi? Kaya ngayon sa araw nito, this gospel is reminding us sa tinatawag na ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga naipon mo. Ang tunay na kayamanan ay ang mga ibinigay mo at ibinihagi mo sa iyong kapwa. Kaya naman sa buhay pong ito, tayo ay tinatawagan upang manindigan, upang magpahayag at mag-testify na tunay na tayong anak ng Diyos at ang ating tahanan ay ang tahanan sa langit. Amen. Minamahal kong mga kapatid, habang naghahanda tayo para sa Pentecostes,
Nalalaman natin ang kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo sa katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao. Kaysa ni Kristo na hindi nagnanais ng may maligaw ng landas, ang ating itutugon, Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Ama, Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggan, kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa buti ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin, nagbibigay lakas. Mga kapatid, Magsitayo po manalangin lahat. kayo upang ating paghahain ang maging kadugod-dugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpaguran nila sa tagulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inumin sa aming pagbibigay buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. sa Diyos ang iyong puso at isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwar naming araw-araw, katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami paniligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilot po ang Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago siya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling paghabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil tinanggap mo ang aming mga panalangin. Kaya naman, dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasado sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso si Jose. Kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, lahat ng mga banal, Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng nagagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Kristo, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggaluban ng kapayapaan na araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Halinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan. Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagsasalamat namin sa iyo itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang tulad ni San Isidro na iyong idinangal. Ang kanyang malasakit na paglilingkuran ka at ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap na hainan ang lahat ng iyong bigay, nakakanin sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen, dasalan, sampu ng kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng pagbibindisyong ito, naway maalala nila
ang mga pangako nila noong sila ay binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Inihinto ka namin para ating buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa